Hey mga brods, nabalitaan nyo ba? Ito pong sina Jello Alolino and Eric Camson is no longer part na ng Terra Firma Jeep. Pero ito nga si Jello Alolino mga brods, itong 6 flat point guard na ito ay binabalak naman ng SMB mga kabrods. Yes, alam natin kakakuha lang nila kay Chris Rosales ang 6 flat point guard ng Northport Batangas. Pero nung narinig nila na ito pong si Jello Alolino ay free na at libre mga brods na pwede nang kunin, ay dito na sila na pag-iisip dahil itong si Chris Rosales mga brods di amak na magaling din naman ito. Pero ito pong si Jello Alolino kasi mas mataas ang stats niya, mas babad sa laro sa Terra Firma kaysa kay Chris Rosales na binabangko sa Northport Batangas. So mga brods, alam ko maraming teams din ang gusto rin magka-interest dito kay Jello Alolino. Lalong-lalo na maganda rin ang skill set na ito mga brods. May shooting, maganda yung court vision mga brods, magaling na point guard, hindi rin basta-basta, hindi rin ganon kaliitan, 6 flat din mga kabrods. Ito pong si Jello Alolino. At alam ko nga makakasundo ito ni Coach George Gallant dahil mabilis na point guard ito, shooter pa, and yun nga, pass first. Ito pong si Jello Alolino. Hindi ko nga lang alam mga brods bakit biglang binitawan ito ng Terra Firma Jeep, knowing na isa rin ito sa mga talagang binababad sa Terra Firma ni na Coach Cardel mga brods. Pero siguro nga yung pagpasok ni Pringle doon sa Terra Firma, tsaka siguro ito napag-isip-isip at binitawan ito pong si Jello Alolino. Pero syempre business is business yan mga brods. Ganyan naman talaga ang mga bawat koponan. Pero ngayong libre na si Alolino, why not ito ay subukan naman ng SMB. Sabi nga nila mas magaling nga daw ito kaysa kay Chris Rosales na kinuha ngayon ng SMB mga brods. Pero wala naman tayong against kay Chris Rosales. Magaling din naman na point guard yun. Pero itong si Alolino kasi mas magandang stats na ito. 5 points per game ito mga brods. 1 rebound per game and 2 assists per game ang binibitawan nito last season sa All Filipino Cup mga brods. Not bad kahit si Stephen Holt ang talagang binababad dyan dati sa Terra Firma Jeep, kahit back up lang siya ni Stephen Holt mga kabrods. Well, itong si Chris Rosales na 2 points per game lang kasi ito sa Northport Batangas. So alam natin mga brods, plano na talaga ito ni na Coach George Gallant kung talagang kukunin nila ito pong si Jello Alolino mga bros, dahil kapag gusto naman talaga ng SMB ay mangyayari yan. Pero syempre mga bros, alam natin pag-iisipan muna nila ito ng mabuti, lalong-lalo na malapit na rin tayo mag-start kung talagang worth it ba ito pong si Jello Alolino. Siguro nga ngayong training camp ng SMB mga bros, habang off-season pa, habang hindi pa nag-i-start ang Governors Cup natin, at alam naman natin na August na, syempre mga bros, may imbitahan din siguro ito pong si Jello Alolino. Halos lahat naman dyan ng mga free agent ay nagta-tryout sa mga iba't ibang koponan mga bros, para naman magkaroon sila ng kontrata. Pero itong si Alolino, nagulat din ako bakit bigla itong binitawan ng Terra Firma Jeep. Siguro nga may mga koponan na nakikipag-usap kay Jello Alolino, at itong SMB ay isa na rin sila sa mga magi-invite kay Jello Alolino sa mga training camps and mga practices ng SMB. If ever man na gumanda yung performance na ito po ni Jello Alolino sa mga ensayo, sa mga tune-up ng SMB mga bros, kapag sinama nila ito, baka ito ay kunin nila. Kaya ikaw mga bros, sa Jello Alolino to SMB, sa tingin nyo worth it ba itong kunin ng Beermen? Kaya komento mo lang ang opinion mo dyan mga bros, at isay natin yan. So dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods. Speaking of Terra Firma Jeep, ay alam naman natin si Eric Camson and Jello Alolino ay yun nga na part ways na ng Terra Firma Jeep. Pero ito pong si Eric Camson, ang 6'4" big man ng Terra Firma Jeep mga kabrods, kita nyo rin naman, bato-bato yan, malapad yan mga brods. Isa ito sa mga gustong kunin din pala ng Barangay Nebra San Miguel, at knowing na ito ay free agent na mga brods, pwedeng kunin na ito ng Hinebra kung gugustuhin nila ng walang trade. Sign lang mga brods, ang bilis lang yan kung talagang gugustuhin nila. Pero itong si Eric Camson kasi, malaking bagay ito sa Hinebra mga brods, lalong-lalo na nawala si Stan Hardinger. Yes, nandun naman si Isaac Go
6'7 or 6'8 din yun mga brods, malaki-laki yun. Pero iba, ito pong si Eric Camson, mas body, mas physical ito kay Isaac Go mga brods, kaya maganda kung may backup din. Ito pong si Stan Hardinger, yes may backup siya, si Japet, 6'9 mga brods, pero ito pong si Eric Camson, mas mabigat ito, mas ma-physical ito sa laro mga brods, and yun nga, post-up player, and yun din yung isa sa mga gusto ni Coach Tim Cone, yung mga post-up player para nga mabuo yung triangle offense niya. Lalong-lalo na nung San Mig Coffee days, di ba mga brods? Isa sa mga naging post-up player niya doon, si Ping, si Sakuragi, Mark Pingris, kaya nabuo yung triangle offense, kaya nalilibre sina Yap, Simon, sina Baroka, di ba mga kabrods? Malyari, Maliksi, kaya ito yung gagawin din niya sa Ginebra. Like itong si Eric Camson, pwede ito. Lalong-lalo na hindi naman mga problemang Ginebra kung sino bibitawan nila sa trade. Dahil itong si Camson ay syempre free agent na. Kukunin na lang nila ito mga brods. Pero may kondisyon din naman ng Ginebra dito mga brods. Syempre iimbitahan din nila dito sa mga camps ng Ginebra itong si Camson habang August pa. Di pa nag-i-start ang Governors Cup, ilang tulog na lang din pero this August na rin mga brods. Dito nila malalaman kung talagang fit ba si Camson sa kanila. Lalong-lalo ng ganda na rin ng lineup ng Ginebra. Nandiyan na si Hannah Holt, sina Go, sina Abrientos. And si Japet kaagaling lang din ng Olympic qualifying tournament din ito mga brods. Kaya titignan din natin. Pero si Camson kasi, lalong-lalo na, import conference na tayo, Governors Cup mga brods. Kailangan din ng katulong ni Brownlee sa ilalim sa mga nagpipigil ng mga imports dyan. And si Camson, malaki-laki, malapad, kahit undersize yan mga brods, sa ilalim, 6'4". Kung makikita nyo yung highlights ni Camson, lalong-lalo na sa personal, talagang hindi ito nakikipagbitawan sa ilalim mga brods. Talagang palitan ng muka kung si Camson na yan. Dahil grabe rin kung mamisikal talaga ito mga brods, ramdam na ramdam mo. Sabi nga nila, tito na ito pang mga pisikalan ni Eric Camson mga brods. Kaya sa import ay alam kong mahihirapan sila dahil mabigat-bigat itong si Camson. And yun nga, malaking tulong ito sa Ginebra, lalong-lalo na sa depensa. And sa opensa, ay kahit papano, asahan mo na yung mga ibang guys mo dyan. Pero sa depensa, syempre, kailangan mo ng isang Camson sa ilalim. Kung hindi man sentro, syempre, gawin mo na lang power forward si Camson, di ba mga brods? Sentro mo, si Nago or Japet Aguilar. So, maganda yan mga brods, And yun nga, alam ko, malaking bagay din ito. Pero, syempre, i-check pa ito ng Ginebra mga brods, knowing na maraming gustong kunin ang Ginebra sa mga ibang koponan, lalo na gusto nilang makipag-trade pa, hindi pa sila tapos dahil yun nga sa sentro sila nangangailangan, dahil si Brownlee hindi naman sentro yun mga brods, which is shooting guard nila yon, kaya kailangan din ng Ginebra sa center position para nga meron din katapat si John Mar Fajardo para di sila problema doon. Kaya komento mo lang opinion mo dito mga brods sa Eric Camson sa Barangay Nebra San Miguel. Salamat po sa panonood mga brods. This is overrated highlights, yun lang. I'm out.